Ayon sa simbahang Katoliko, nilalang ng Diyos sina Adan at Eva na may taglay na banal na buhay sa kanilang kaluluwa na tinatawag na biyaya. Naglaho ang biyayang ito noong sinuway nila ang Diyos sa halamanan ng Eden at isinara ang pintuan ng langit. Subalit ibinalik ni Kristo ang biyaya nang mamatay siya sa krus. Ginawa ni Kristo ang dapat niyang gawin. Dapat lang na sumunod ang tao sa Kanya. Ano ba ang bahagi ng tao? Ang nangibabaw sa marami niyang tungkulin sa pagtatamo ng kaligtasan ay ang 7 sakramento. Bawat sakramento ay nagbibigay ng iba't ibang pagpapala. Ang binyag ang unang sakramentong tinatanggap. Nililinis nito ang lahat ng kasalanan, nagdudulot ng muling kapanganakan sa buhay ng biyaya at pinapaging kaanib ng simbahang Katoliko Romano ang sanggol na binibinyagan. Tungkulin ng mga magulang na mabinyagang kaagad ang kanilang mga anak. Pedro, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagdudulot ng natatanging kalakasan mula sa Espiritu Santo ang kumpil upang maiwasan ng tukso at maipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Nagbibigay naman ng tulong ang sakramento ng kasal sa mag-asawa. Ang isang Katoliko ay nananatili sa buhay ng biyaya hanggat hindi siya nagkakasala ng mortal na kasalanan tulad ng imoralidad, paglalasing o di pagsisimba tuwing linggo. Pinaparusahan ang ganitong kasalanang mortal sa pamamagitan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Dapat ikumpisal sa pari ang mga mortal na kasalanan. Sa sakramento ng pakikipagkasundo, naggagawad ang pari ng kapatawaran habang binibigkas niya ang paraan. Sa ministeryo ng Iglesia, patawarin ka nawa ng Diyos at bigyan ng kapayapaan. Pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumanggap ang pari ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at magmisa sa pamamagitan ng sakramento ng banal na utos. Inihahanda ng huling sakramento ang kaluluwa sa pagtahak sa landas ng kamatayan. Tumatawag ng pari ang pamilya upang magsagawa ng pangungumpisal. Pagpapahid ng langis sa may sakit ay banal na komunyon. Ang kondisyon ng kaluluwa sa oras ng kamatayan ang magpapasya ng walang hanggang hantungan ng Katoliko. Mapupunta sa impyerno yaong namatay sa labas ng biyaya. Samantala, yaong mga namatay sa loob ng biyaya ay mapupunta sa langit, ngunit karamihan ay magdudusa muna sa purgatorio. Sa lugar na ito, pagbabayaran ng tao ang mga nakaraan niyang kasalanan, ganun din ang mga kasalanang di pinagsisihan tulad ng maliliit na pagsisinungaling o pagkagalit na itinuturing ng simbahan na hindi gaanong grabe. Dinadala ng pamilya ang kabigatang ito upang mapaikli nila ang panahon ng pananatili sa purgatorio ng isang namatay sa pamamagitan ng paghahandog ng mabuting gawa at pagdurusa. Ang misa ay tiyak na mabisang handog. Yun ang dahilan kung bakit nagpapamisa ang mga Katoliko, nagpupunta sila sa parokya at magbibigay ng pera, magpapamisa para sa mga namatay. Subalit kung sasaliksikin mo ang kasulatan umpisa sa Genesis, Exodo, Levitico hanggang sa Apokalipsis, wala kang matatagpuang anumang banggit tungkol sa purgatorio. Bagamat ipinag-uutos ang paniwalang ito, maraming Katoliko ang nalilito pa rin tungkol sa doktrina ng purgatorio. Hindi ko iniisip ang purgatorio, palagay ko luma ng ideyang yan. Hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko, hindi ako nakakasiguro. Mayroon na akong mga namatay na kamag-anak at inaasahan ko na lamang napunta sila agad sa langit pagkamatay nila at hindi na maghihintay para makapunta roon sa pamamagitan ng ibang panalangin sa kanila. Ganito yung tinuro sa amin nung maliit pa kami. Maipapanalangin ba sila ng iba doon o magagawa ng taong makapunta sa langit sa pamamagitan ng sarili niyang pamamaraan? Ang problema ay walang nasasaad sa kasulatan na babayaran ng tao ang sarili nilang kasalanan. Wala tayong magagawa dyan. Katunayan, sa Efeso 2:8 at 9 ay nakasaad, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi para sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi natin mababayaran ang ating kasalanan, sapat na ang ginawa ni Kristo. Isa pang problema ng purgatorio ay ipinahihiwatig nito na hindi na kayang bayaran ni Jesus ang buong kaparusahan ng ating kasalanan. Gayon may isinasaad ng kasulatan na minsang kamatayan ni Kristo, hindi lamang niya tayo ginawang mga Kristiyano, kundi binayaran niya ng lubos ang ating mga kasalanan. Naituro ba sa Katoliko ang katotohanan ito? Lunsod ng New York, dinadayong lugar ng mga tao mula sa buong mundo.
Nagtanong kami sa mga Katoliko kung ano sa palagay nila ang paraan para makapunta sa langit. Anong akala mo magdadala siya sa langit? Pinipilit ko mamuhay ng malinis at desente. Siguro sa pamamagitan ng pagiging mabuting Katoliko, pagiging masikap, baka sakali makarating din ako doon. Sundin ang 10 utos, sa palagay ko, may maganda ka ng pag-asa. Hindi ka maililigaw ng 10 utos. Pagsunod sa konsensya ko, pananampalataya sa Diyos at paggawa ng mabuti. Sa pagtrato ng mabuti sa tao, maging pareha sa lahat. Ang paglapit kay Jesus ay kay Maria. Bilang babae, dapat mong sundin ang pamamaraan ni Maria sa pagsunod kay Jesus. Hindi ko alam. Basta mabait lang. Maging mabuti, mangumpisal, magsimba, at tratuhing mabuti ang kapwa mo. Nangingilin ako tuwing araw ng linggo. Ang paring Katolikong si William J. Cogan ay naghanda ng isang kabuuan ng paraan ng pagpunta sa langit sa kanyang aklat na A Catechism for Adults. Tanong, ano ang kinakailangan upang mailigtas? Nakatala sa listahan ng katisismo ang 8 pangangailangang ito. Pananampalataya, binyag, pag-anib sa simbahan, pagsunod sa mga kautusan, mga sakramento, pagdadasal, mabubuting gawa, at pananatili sa biyaya hanggang kamatayan. Hindi nagsasaad sa kasulatan ng ganito. Sa katunayan, takot na nagtanong kay Pablo, ang isang tanod ng bilangguan, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Sagot ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, at ang buo mong sambahayan. Ang Ebanghelyong Romano-Katoliko ay lubos na ebanghelyo ng mabubuting gawa. Kung sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan, gaanong mabuting gawa ang dapat gawin? Naniniwala ba ang isang Katoliko na magagawa niya ito para makapunta sa langit? Siguro, asahan na lamang natin na isasalang-alang ni Kristo na mas marami kang nagawang mabuti kaysa masama at karapat-dapat ka nang mapunta sa langit. Marami pa akong dapat gawin. Lalo na sa sarili ko. Hindi ko alam. Hindi pa ngayon. Hindi ko tiyak kung ano man ang nagawa ko nung nakaraan ay mabutit. Hindi maganda. Pero hindi naman ako napakasama. Hindi naman ako kriminal. Ngunit, iniisip ko na kung mas marami akong magagawang kabutihan, maaaring mapagtakpan na noon ang nagawa kong kasamaan. Hindi ko alam, pero umaasa ako. Buong buhay ko nagsisikap ako para makapunta roon pag namatay ako. Pero hindi ko tiyak kung ano ba ang naging buhay ko. Ginugunita ni Bart Brewer ang kanyang pagtatangka bilang isang mongheng Carmelite na makakuha ng kaligtasan. Ngunit dapat nating hampasin o bugbugin ang ating sarili upang patayin o pahirapan ang katawan. Sa ganito, mabibigyan kami ng pahintulot para maisot itong sinturong ito. Ito ngayon ang sinturon ni St. Elmo. At umiikot ito sa aking baywang, sa aking hita, at sa binti. At ang layunin ng pagpatay o pagpapahirap na ito ng katawan, maging ito man ay paghiga sa kamang kahoy o pamamanata o ano paman, ang pangunahing layunin nito ay upang pagdusahan ng kasalanan upang matubos sa kasalanan. Pumasok ako sa kumbento. Natapat ang hangaring maglingkod sa Diyos at sa tao. Natanto ko na hindi ang pagiging matapat, hindi ang katapatan ang magdadala sa atin sa langit, hindi ang ating mabubuting gawa, hindi ang makatuwirang gawain natin. Ang pananampalataya mo kay Jesus ang magliligtas sa'yo at ito'y kaloob ng Diyos. Minsan may nagsabi na nagawa na ng Diyos ang 99% at meron tayong 1% para tapusin ito. Ito'y isang kasinungalingan. Ginawa ng Panginoon ang lahat. Wala nang kabuluhan ang anumang gagawin natin. Dapat ko munang kilalanin na wala akong magagawa para iligtas ang sarili ko. Na kahit na anong gawin ko, ay hindi ko maaabot ang pamantayang inilagay ng Diyos sa akin. Subalit, sakdal si Kristo at kailangan ko lamang magtiwala at umasa sa Kanya. Sa Kanya lamang, tinubos niya ang kasalanan ko doon sa krus. Tinuruan ako lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng sakramento. Kay Jesus sa pamamagitan ng santo, lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng pare. Bilang isang Kristiyano, personal ako makakalapit kay Kristo.
Hiniling ko sa kanya na maging tagapagligtas ko at patawarin ang aking mga kasalanan at bayaran ang aking kaparusahang walang sino mang makapagbabayad ng aking kasalanan. Hindi nauunawaan ng ating minamahal na mga Katoliko ang tunay na katauhan at ginawa ni Hesukristo. Hindi siya ang personal na Panginoon at tagapagligtas nila. Bunga nito, mayroong isang kahungkagan at sa palagay ko sinisikap sabihin ng simbahang Katoliko sa kanyang mga miyembro na maaaring puna ng kahungkagang ito sa pamamagitan ng pagganap ng 7 sakramento. Kung kaya sa halip na magkaroon ng buhay at personal na paglakad at pakikipag-ugnay kay Hesukristo, ito'y isa lamang ritual at seremonya. Inaakala nila sa mga ritual at seremonyang ito, kilala na nila si Kristo ang tagapagligtas. Gayunman hindi ito totoo sa tunay na kalikasan ng Katolisismo. Sa kabila ng turo ng simbahan, natutuhan ng ibang mga Katoliko na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa palagay ko, kung nananalig ka kay Jesus at yun lang ang hinihingi niyang gawin mo ay pupunta ka sa langit. At anong dapat mong paniwalaan sa kanya? Na namatay siya para sa'yo at na pinatatawad niya yung mga kasalanan kung naniniwala ka sa kanya at yun lang ang hinihingi niya. Ang babaeng ito lamang sa 200 Katolikong kinapanayam namin sa St. Patrick's Cathedral ang nakaunawa ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Ang laiko lamang ba ang nailigaw noong isa pang paring Jesuita na bahala si Victor Afonso sapagkat hindi itinuro ng simbahang Katoliko ang tunay na ebanghelyo. Nakipag-usap siya sa isang prominenteng scholar na Katoliko tungkol dito, ngunit napag-alamang niyang wala siyang nalalaman. Tinanong ni Victor kung ano ang palagay niya sa ebanghelyo. Sumagot ito. Mag-ibigan tayo. Sabi ko, yan ang bunga. Naibigin mong kapwa mo. Anong mabuting balita? Hindi niya alam ang balita. Hindi niya masabi na ang mabuting balita ay papunta tayong lahat sa impyerno. At nung naparito si Jesus at namatay sa krus sa pamamagitan ng kanyang dugo at maniwala tayo sa kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi niya ito masabi. Bakit? Hindi dahil sa laban siya kay Jesus. Hindi niya lang alam. At scholar pa naman siya. Maliwanag ang kasulatan, subalit nagpatuloy pa rin ang mga kamalian. Ipinagpatuloy pa rin ang paghahandog sa misa sa kabila ng huling wika ni Kristo sa krus na ganap na. Itinuturing na sagrado ang mga imahen, bagamat ipinagbabawal sa 10 utos ang paggawa at pagyukod sa mga ito. Ipinahayag na ni Maria ang tagapamagitan sa kabila ng turo ng Bagong Tipan na mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Itinuturo sa mga tao na dapat silang gumawa para sa kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang makabagong Katoliko ang nagwawalang halaga sa ilang doktrina ng simbahan. Itinuring nila itong lipas na. Isang karaniwang maling palagay ay pinalitan ng ikalawang Vatican Council ang marami sa mga turong ito. Ang Vatican II ay walang pinalitang doktrina. Sa ibang salita, wala. Pinalitan ng imahen subalit hindi pinalitan ng diwa. Mayroong prinsipyong itinataguyod ang Roma. Ito ang semper idem. Ibig sabihin nito laging pareho. Sa ibang salita, kailan may hindi magbabago ang kanyang mga pangunahing turo. Mayroong mga pagbabago, mga pagpapaliwanag na muli at pag-aayos ng teolohiyong Katoliko, ngunit wala pang nagiging malaking pagbabago sa turong Katoliko sapagkat kung magkakagayon, ito ang sisira sa Katolisismo. Walang pagbabagong ginawa sa mga doktrina. Binago ng ikalawang Vatican Council ang kalagayan ng kaugnayan ng simbahan sa mga di-Kristyanong relihiyon. Tinanggap nito ang mga tao mula sa lahat ng relihiyon ay nabubuo sa isang komunidad na iginagalang ng simbahan ng pagpapahalagang espiritual, moral at kultura ng Hinduismo, Budismo at Islam. Hinihikayat ang pakikipagtalakayan at pakikipagtulungan. Ako mismo ay may kaugnayan sa PhD sa Mahayana Budismo. Ang kasanayan ko ay ang sa Tibetan Budismo. Pinili ko ang Budismo sapagkat waring kabaligtaran nito sa Kristyanismo gaya na rin ng mga maaaring pagkakatulad nito. Hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa kaluluwa. Sa halip na tuklasan ko sa pag-aaral ko ng Budismo na sa kabila ng mga doktrina nito, mga alamat na waring nagkakasalungatan, waring pareho rin ang mga katotohanan sa kabila ng mga doktrinang yon.
Waring nagkasundo at nagpalabas ng maraming aklat ang mga palimbaga ng Katoliko. Nilayo ng mga aklat na ito na pagyamanin ang pagiging espiritual ng mga Katoliko sa mga relihiyon ng silanganing bansa. A Taste of Water, Kristyanismo sa pamamagitan ng Taoist Buddhist. Ice, isang pare at isang madre ang may akda nito. Love Meets Wisdom, isang karanasang Kristiyano ng Budismo na sinulat ng isang paring Jesuita. At ang Buddhist Emptiness and Christian Trinity, ipinakikita nito kung paanong humigit pa sa pagkakaunawaan ng Buddhist-Christian dialogue sa pagbabago ng magkabilang panig. Personal na nagkusa si Papa John Paul II para pagkaisahin ang mga lider ng pandaigdig na relihiyon para sa isang pulong panalangin sa Assisi, Italy noong 1986. Nanggaling sila sa buong mundo, mga Katoliko, Protestante, Orthodox at mga Hudyo. Umawit mula sa Quran ang mga Muslim mula sa 9 na bansa. Ganon din ang ginawa ng Dalai Lama ng Budismo na itinuturing ng isang buhay na kadyusan. Nanawagan sa dakilang espiritu ang mga manggagamot na Amerikano. May mga animista mula sa Africa, Hindus at Zoroastrians. Sama-sama tayong tatayo para hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan. Sa paanyayang ito ng Papa, nagtipon upang manalangin sa Diyos ang 160 lider ng relihiyon mula sa iba't ibang bansa. Gayong mabuting tanggapin ang kultura ng iba, tinrato ng pulong na ito na pare-parehong tama ang relihiyon, isang pagtanggap na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito? Iisang tao lamang ang nag-alis ng kasalanan natin. Kasalanan ko at kasalanan mo. Iisang tao lamang ang gumawa nito, si Jesus. Hindi ito ginawa ni Buddha. Hindi ito ginawa ng Hindu kay Shiva. Hindi ito ginawa ni Confucius. Walang nakagawa nito ni ang relihiyon ng Muslim. Wala silang tagapagligtas na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Wala sila nito. Kaya sinasabi sa kasulatan, iisa lang ang daan. Bakit napalayo sa biblikal na Kristyanismo ang Katolisismo? Sapagkat itinaas nila ang tradisyon, ang mga turo ng simbahan sa lugar ng kasulatan o mas mataas pa rito. Inilarawan ng bagong tipan ang Kristyanismo bilang siyang pananampalatayang ipinagkaloob na minsan para sa lahat sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol. Subalit patuloy na dinagdagan ng Katolisismo ang pananampalatayang Katoliko na mga bagong doktrina mula sa tradisyon ng tao. Ang paniniwalang nagbago ang kalikasan ng tinapay sa oras ng misa ay hindi idinagdag sa opisyal na doktrina hanggang noong ika-4 na Lateran Council noong 1215. Dito tinanggap ng simbahan ang teorya ng transubstantiation. Ipinahayag na doktrina ang purgatorio noong 1274, ang Immaculate Conception noong 1854, ang Papal Infallibility o walang pagkakamali ang Papa noong 1870, ang Assumption ni Maria noong 1950, at ang Declaration sa Non-Christian Religions noong October 28, 1965. Maliwanag na ipinahayag ng Second Vatican Council na patuloy na mananangan sa tradisyon ng simbahang Katoliko, hindi lamang sa banal na tradisyon at banal na kasulatan na may parehong tindi ng katapatan at paggalang, hindi lamang sa banal na kasulatan mananangan ng simbahan tungkol sa lahat ng bagay na nahayag. Dapat parehong tanggapin at igalang ang sagradong kasulatan at tradisyon. May problema ako rito, lalo na nang magsimula akong magbasa ng Biblia. Nakita ko may sinasabing isang bagay ang kasulatan at iba naman ang sinasabi ng tradisyon. At ito ang naging dahilan upang ako'y magkaroon ng sariling krisis. Dahil dito nahihirapan akong tanggapin ang sinasabi ng simbahan dahil sa maliwanag kong nakikita na ibang sinasabi ni Kristo sa kasulatan. Inangkin ng simbahang Katoliko na walang salungatan, walang problema. Subalit maraming salungatan at mga problema. Napakaraming halimbawa nito. Ang mga ipinaliwanag na doktrina na talaga namang salungat sa kasulatan. Ang pagkakasalungatan ng kasulatan at tradisyon ang ugat ng reformasyon noong Middle Ages. Dr. Luther. Inamin mo kahapon na sa iyo mga sulat na ito. Masasabi mo ba sa amin ngayon, igigit mo pa rin ba ang mga sinulat mo? O handa kang bawiin ang mga nakasulat at mga paniniwalang nilalaman nito? Paumanhin kung kulang ako ng paggalang sa kapulungang ito. Hindi ako lumaki sa palasyo ng hari kundi sa tagong lugar. Hinihiling sa akin na bawiin ko mga sinulat ko.
Mga kritikong protestante? Hindi. Mga paring katoliko at teolohiyo ang mga lider ng reformasyon. Si John Wycliffe, isang katolikong teolohiyo, nagsimula ang kanyang mga problema nang ituro niya ang Biblia. Pinatahimik siya ng Roma. 44 na taon pagkatapos niyang mamatay, hinukay ang kanyang kalansay at sinunog ito dahil sa hindi niya pagsunod sa otoridad ng mga Romano. Noong 1415, isang paring at teolohiyo ng University of Prague na si John Huss ang sinunog. Ang krimen niya, ginawa rin niyang tanging otoridad ang kasulatan tungkol sa mga bagay ng relihiyon at pananampalataya. Pagkatapos ng 16 na taon bilang pari, tumiwalag si Huldrych Zwingli, isang Swisong reformador sa simbahang Katoliko noong hindi na niya maipantay ang tradisyon sa banal na kasulatan. Nag-aaral noon upang maging pari si John Calvin na makaranas siya ng isang espiritual na pagbabago. Iniwan niya ang simbahan. Si Martin Luther ay isang paring Agustinian at propesor ng teolohiya sa Catholic University of Wittenberg. Tinutulan niya ang pagiging kinatawan ng Papa sa pagbibili ng kapatawaran para sa mga nasa purgatorio. Ginamit ang salaping napagbilhan para ipagpatayo ng gusali ng St. Peter's Basilica. Gumawa si Luther ng isang listahan ng 75 dahilan kung bakit hindi ito tama at ipinako niya ang listahang ito sa pinto ng Wittenberg. Nakatulong ang listahan ni Luther upang mabuo ng 3 alituntuning nanawagan para sa reforma noong ika-16 na siglo. Una, ang Biblia ang tanging pinagmulan ng may otoridad na katotohanan para sa kaligtasan. Pangalawa, ang Diyos ang nagliligtas sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pangatlo, bawat mananampalataya ay tuwirang makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. Noong inutusan si Luther na bawiin ang kanyang isinulat, sumagot siya, "Aking budhi bihag ng salita ng Diyos." Muntik na siyang namatay sa kanyang pagtakas. Ang lahat ng mga lalaking ito ay tapat na katolikong nagtangkang baguhin ang kanilang simbahan at maibalik ang Kristyanismong makabiblia. Tumanggap sila ng matinding pag-uusig mula sa kanilang mga pinuno. Matagal na ang suliraning ito. Habang naglalakad sa kabukiran isang araw ng Sabat, nakabanggaan din ni Jesus ang mga lider ng relihiyon tungkol sa tradisyon. Namimitas noon ng trigo ang kanya mga alagad at kinakain ito. Isa pang pagkakataon ay noong kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay katulad ng hinihingi ng tradisyon. Sa ika-7 kabanata ng Marcos, mababasa natin na tinanong ng mga Pariseo at Eskriba si Jesus, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi ng matatanda?" Hindi natigatig si Jesus. Sinumbatan niya ang mga lider ng relihiyon dahil sa pagtataas nila sa turo ng mga rabi kapantay ng otoridad ng banal na kasulatan ng Diyos. Pinaratangan niya sila ng pagtuturo ng mga sinabi ng tao bilang doktrina ng Diyos. Hindi niya masusunod ang mga tradisyon ng matatanda nang hindi niya nilalabag ang nasusulat na salita ng Diyos. Pinili niyang sundin ang Diyos kaysa sundin ang tao. Maraming mga Katoliko ngayon ang gumagawa ng pagpiling ito. Nasa akin ang pagpapasya kung sino ang susundin ko. Susundin ko ba ang isang taong nagkakasala rin? O ang Diyos na hindi maaaring magsinungaling sa akin? Umalis ako sa isang layunin. At ito ay, dahil ang simbahang Katoliko ang kanilang doktrina at doktrinang hindi nagkakamali na tawag nila'y dogma, ay hinaluan at binagong salita. Iniwan ko ang simbahang Katoliko at tinalikuran ng pagiging paring Romano Katoliko sa biyaya ng Diyos dahil sa kadahilan ng pang-teolohiyo, dahil sa mga dahilang pang-doktrina. Napagtanto ko, hindi tama ang doktrina ng simbahang Katoliko. Wala sa kanya ang kinakailangan ko sa aking buhay. Libo-libong mga tao, maaaring milyon na ang tumalikod sa simbahang Katoliko dahil sa teolohiya. At nagsimula na silang suriing muli ang mga turo ng Romano Katoliko sa liwanag ng salita ng Diyos. Iniibig ko sila. Mahal ko ang mga tao. Subalit kinalulungkot ko na ang kanilang doktrinang kinakapitan ay hindi naaayon sa salita ng Diyos upang makapasok sa langit. Dahil sa tradisyon, nawalan na ng halaga si Kristo. Mas itinaas na si Maria sa posisyon. Itinuring na walang kasalanan at nanatiling birhen. Itinulad siya kay Jesus. Mayroon kayong mga santo at santa na mas banal na nasa langit na upang manalangin para sa atin. May iba't ibang simbolo na pumapalit sa lugar ni Kristo. Lalong nawalan ng halaga ang ginawa ni Kristo para sa mga Katoliko.
Isang dahilan kung bakit hindi mabisa ang Katolisismo ngayon at nasa krisis ay sa dahilang sa kakulangan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Sasabihin ng marami sa inyo matagal na kaming nasa simbahang Katoliko at matagal na kaming sumusunod kay Jesus. Lumuluhod, nagsisimba kung linggo at tinatanggap si Jesus sa komunyon at kung ano-ano pa. Para sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi yun si Jesus. Hindi yun si Jesus at hindi yun ang mensaheng kinasihan ng Espiritu Santo gaya ng nasasaad ng kasulatan. Hindi totoong pag-asa ang paraan ng kaligtasan ng mga Katoliko sapagkat hindi ito ang Ebanghelyo na Jesucristong matatagpuan sa Bagong Tipan. Binalaan tayo ng Diyos laban sa mga dumarating at nangangaral ng ibang Jesus, ibang Espiritu at ibang Ebanghelyo. Dahil sa kabiguan sa mga turo ng Katoliko, marami na ang nagbalik sa Biblia para kumuha ng tamang paliwanag. Nagugulat ang mga Katolikong ito sa kanilang natutuklasan. At pinagulat ko ito dahil sa akala ko sa simbahang Katoliko, matatamo mo ang biyaya sa pagsisimba at pangungumpisal. Noong una ang akala ko ay sa simbahan o sa pagsisimba o pagsisisi o sa simpleng pagiging mabuti lang. Ngunit hindi ko alam na yung palaya sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo'y maliligtas ka. Na siya ang naparito upang kunin ang lahat ng mga kasalanan, maging kasalanan ko. Dahil noon, akala ko wala akong kwentang tao. Namatay siya para sa akin. Naparito siya dahil kailangan ko ng tagapagligtas. At yun lamang ang paraan para makapunta ako sa langit. At nang nakapako siya sa krus ay akong nasa kanyang isipan. Hindi ko makakalimutan ang nadama kong kagalakan sa pagkakaalam ko nito na nasa isipan niya ang aking pangalan. Nagtamo ng buhay na walang hanggan sina John at Jane Delisi habang pinag-aaralan nila ang unang Juan. Guro si Jane sa isang eskwelahan ng Katoliko. May talata dito ang nagsasabing maaari mong malaman na ikay may buhay na walang hanggan. At ako nooy litong-lito dahil hindi ko maintindihan kung paano ko talaga malalamang mayroon akong buhay na walang hanggan. Napag-alaman namin na ang ginawa ni Jesus ay sapat na para sa akin upang makapunta ako sa langit. At wala akong ginawa, siya lahat ang gumawa. At ito ang pagtitiwala sa kanya at sa nagawa niya sa krus. At mula nooy iniwan na ng dalawang ito ang simbahang Katoliko. Hindi ito sa kung ano ang iiwan, kundi ang haharapin namin. Hindi ito kung anong nakaraan tulad ng mandarayuhan sa kanluran, hindi sa kung anong kanilang tinalikuran, ito'y kung anong darating. At haharap kami sa isang bagong buhay kay Jesus, haharap kami sa buhay na walang hanggan. Noong namatay si Jesus at niligtas ako, natanggap ko, nagdulot ito ng lubos na kaluwalhatian sa Diyos sa habang panahon. Walang hanggan ko siyang pupurihin dahil sa kaligtasan ko. Ang Panginoong Jesus, ang lahat sa akin, yun na yun. Paano? Siya ang lahat sa akin, ang aking kaligtasan. At kapag iniisip ko siya, parang nakikita ko ang sarili ko na lumuluhod sa kanyang paanan. Pero gusto ko ring tumakbo at pumunta sa kanya para bang napawalay ka ng mahabang panahon sa isang matagal na kaibigan na nais mong makapiling. Ngunit ang paghanga ay kamangha-mangha at nais kong huwag nang umalis sa kanyang presensya. Saan man siya magtungo, nais kong naroon din ako. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Come out of her, my beloved, come and follow me. Outside the camp, up to the hill, the place called Calvary. Like a beautiful flower that fades, so the traditions of men. But the word of the Lord, it stands for always, for He is the guardian. Trust only in the sacrifice of God's perfect Lamb. Believe and receive in this true hour. Come in.